Ayan mga ka-Yes Lord, magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga or magandang gabi or saan mang ah, dako ng mundo kayo na sa mang sulok ng mundo po kayo na nakakapakinig at nanunood ng video na ito. Yan. So bago po tayo mag-start, sabihin po natin sa ating Diyos, salamat po aming Diyos. We thank you and we love you so much for this day. Yan po, no? Na puno ng pag-ibig, ng pagmamahal at ng kalakasan. Yan mga ka-Yes Lord, dapat sinasabi natin sa ating Diyos yan dahil tunay na pag-inuna mo ang Diyos sa lahat ng bagay, sa desisyon at plano mo, ang buong araw ay magiging maayos. May seset yan ng maayos na kasama mo siya. Amen? Yan, so mga ka-Yes Lord, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa kaibigan. Yan. So, di ba, lahat tayo, marami tayong kaibigan, pero sino nga ba ang tunay mong kaibigan? Yan. Patayin muna natin ang isang, so, sino po ba ang kaibigan mo? Yan, di ba may marami tayong mga klase ng kaibigan. May mga kaibigan na kung saan ay kaibigan na mula pagkabata kasama mo na. May kaibigan na naging kaklase mo. May mga kaibigan na kaibigan ng kaibigan mo. Meron ding kaibigan na katrabaho mo. Or meron ding mga kaibigan na nakasama mo sa mga gusto mo. O di ba, yung mga gusto mo, nakakasama mo sa doon na nagkasama kayo. Or meron ding mga kaibigan na nakilala mo lang. Then maraming iba't ibang mga kaibigan or naging way para kayo ay maging magkaibigan. Meron din naman yung mga kaibigan na kung saan ay nakakasama mo sa trabaho, yun nga sinasabi ko, no? At nakakasama mo din sa mga gusto mo sa sports. Ibig sabihin sa mga sports or ganyan, mga basketball, volleyball, or tennis, or ano pa mga sports yan. Naging kaibigan mo siya or dahil kaibigan siya ng asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, or ano pa mga kaibigan yan. Pero di ba po, no, sinasabi nila na tell me who your friends are and I will tell you who you are. So ibig sabihin yan, kumbaga reflection ka ng kaibigan mo. Ibig sabihin kung ano yung ginagawa ng kaibigan mo, kung ano nakikita ng mga tao sa mga kaibigan mo or kaibigan mo, nakikita din sa iyo. Diba? Siyempre kaibigan mo yan, di ba minsan tayo yung laging sinasabi ng kaibigan natin or yung mga joke ng mga kaibigan natin or yung may mga sinasabi sila, di ba minsan nagagaya natin, pati yung mga ugali. Minsan nga yung forma din ng kaibigan mo. Yung gusto ng kaibigan mo, gusto mo rin. At yung ugali ng kaibigan mo, ugali mo rin. Yan. So may mga iba't iba tayong mga kaibigan or sabi nga na sinasabi nila, sabihin mo na kung sino yung mga kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Yan. Yung kaibigan mo, mabait ka. O yung kaibigan mo, masungit ka. O yung kaibigan mo, loko ka rin. O yung kaibigan mo, matalino ka rin. Pero minsan hindi, di ba? Kasi meron yung kaibigan na matalino, pero ikaw hindi. Parang opposite. Minsan, opposite din naman yung pagiging magkaibigan nyo. Yan. Minsan may gusto ka na ayaw mo, may ayaw ka naman na gusto siya. So maraming way or maraming mga kaibigan. Yan, mga ka-Yes Lord, no? So sino nga ba ang tunay na kaibigan natin, mga ka-Yes Lord? Yan. So marami tayong gustong maging kaibigan. Meron pa nga kaibigan mo na talaga namang mula pagkabata ay nakakasama mo na, pero minsan nandun pa rin yung away nyo, nandun pa rin yung parang hindi na kayo nagpapansinan. May mga kaibigan din naman na kahit sa tagal na kayong hindi nagkikita, nandun pa rin talaga yung maayos na relasyon nyo. At makikita mo rin ang isang tunay na kaibigan, no? Yung mga kaibigan na kahit binibiro ka, inaasar ka, hindi ka napipikon. May mga kaibigan din naman na kahit anong sakit ng yung binibigay mo sa kanya or sa'yo, di ba po, hindi mo pa rin matanggihan. Kumbaga nandun pa rin yung talagang magandang relasyon nyo. Yan, so mga ka-Yes Lord, yan. Pag-uusapan natin tungkol sa Bible. Yan, kung meron kang Bible sa mga oras nito or may cellphone ka, ay pumunta ka sa KJV o King James Version o anumang version yan, makita mo kung ano yung sinasabi. Pero maganda, may Bible po tayo, no? Yan, mabasa natin kung ito po ba yung sinasabi ng salita ng ating Diyos. Yan, so sa Proverbs 27:5 verse 6, sabi po doon, no, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Yan, so
Sabi nga no, tapat ang masugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Yan. So maigi ang saway ng hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Kung sino po ba, yan pag-aaralan natin base sa Bible, kung sino yung kaibigan natin, mga kayas Lord yan. Kaibigan ba na lagi kang sinasabihan at sinasaway, o kaibigan na pinababayaan ka sa maling gawa? Yan no, sinasabi ng Proverbs 27:5 verse 6, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Yan. Rebuke is better than secret love. Yan, kumbaga sinasaway ka ng kaibigan mo sa maling gawa mo, or sinasabihan ka sa mga ginagawa mo na dapat hindi mong gawin. Yan, sila yung mga kaibigan na talagang totoo. Or meron naman yung kaibigan, or dun ka ba sa kaibigan mo na kahit mali na, sinasabayan ka pa niya sa maling gawa. Yan, di ba? Sinasabi po ng ating salita ng ating Diyos. Ito pong sundin natin ang salita ng ating Diyos. Maigi ang saway na hayag. Yan, kaysa sa pag-ibig na nakukubli. Kumbaga, ibig sabihin, sinasaway ka niya kaysa iniibig ka niya, pero yun nga po, secret love. Yung pag-ibig niya sa iyo na, bayaan mo na. Kaya kahit pabuhay niya yan, gawin niya kung gusto niyang gawin. Pero sabi nga ng ating kasulatan, mas maigi na ang kaibigan ay sinasaway tayo sa mga maling gawa natin. Yan. So pangalawa, Proverbs 18:24, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit kaysa sa isang kapatid. Yan, no? Di ba minsan marami tayong mga kaibigan. Yan. Lalo na pag yung talagang masayahin ka, yung talagang joker ka, yung talagang lagi kang pag-usap sa mga tao, di ba nagkakaroon ka ng maraming kaibigan. Pero sabi nga ng salita ng ating Diyos, sabi nga no, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit, yan, kaysa sa isang kapatid. So madaming kaibigan o madaming kaibigan bang gusto mo? O sapat na ang ilan pero totoo, o kaibigan na ituturing kang kapatid? Yan. So ikaw po ang nakakaalam yan. Di ba? Merong kaibigan na higit pa kaysa sa kapatid. Yan, mga kayas Lord. So yung po sinasabi ng ating salita, ng ating binasa na Word of God, Proverbs 18:24, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa sa isang kapatid. Yan. Pangatlo, Proverbs 19:4. Ano pong sinasabi? Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan, ngunit ang dukha ay hiwalay sa kanyang kaibigan. So, kaibigan na gusto ka lang dahil marami kang pera, o dahil may kailangan sa iyo, o kaibigan na totoo, 'di ba? Minsan, pag marami kang kaibigan, marami kang pera, o marami kang pag-aari, marami ka daw kaibigan. Totoo po ba 'to, mga kayas Lord? Patungkol dito, or ayan po. So mamimili tayo dapat na kilalanin mo, isipin mo kung sino po ba yung totoong kaibigan mo. Sinasamahan ka lang yan dahil siguro yung may mga gusto siya sa iyo, or may mga kailangan siya sa iyo, or dahil mayaman ka, or marami kang pera. Yan. So sino ba ang tunay na kaibigan mo? Yan po, no? Pero tunay din naman na pag marami kang pera, pag marami kang pera, hindi naman masama. Siyempre, mabait ka, talagang maraming kaibigan. Pero mas maganda kung piliin mo kung sino ba talaga yung totoo sa'yo. Yan, di ba po? So mamimili ka, kaibigan na gusto ka lang dahil marami kang pera, o dahil may kailangan sa'yo, o kaibigan na totoo. Yan, so dito po tayo sa Proverbs 17 verse 17. Yan, so ano po ba yung sinasabi ng Proverbs 17 verse 17? Yan. So, you're done for your practice. I'm just doing the bye-bye. Have a wonderful day. You too. Bye-bye. Yan, so Proverbs 17 verse 17. Yan. Ano po ba yung sinasabi ng salita ng ating Diyos? Yan. So, merong dumaan kliyente dito. Yan. So, ano po ba yung sinasabi ng Proverbs 17 verse 17 sa salita ng ating Diyos? Yan. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay pinanganak na ukol sa kasakunaan. Yan. So, ano po ba yung sinasabi dito? Yan. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. So, kaibigan ba na dinadamayan ka lagi kahit sa panahon na hirap ka
o kaibigan na pag may problema at down ka na, hindi mo na siya maramdaman. So sino po ba yung kaibigan mo? Di ba may kaibigan tayo na talagang dinadabayan ka sa lahat ng bagay, or or yung kaibigan na pagdating ng problema, hindi mo na sila makita or wala na sila. Yan, hindi mo na mahagilap. Yan, sinasabi ng ating Diyos, sa salita ng ating Diyos, kaibigan na dinadamayan ka lagi kahit sa panahon na hirap ka. So, ibig sabihin, Proverbs 17 verse 17, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Yan, ano mang mangyari, ano mang dumating sa panahon, nandun pa rin yung kaibigan mo niyan. Di ba po? So, ayan lang po, ilan lang po yan sa mga salita, mga example ng tunay na kaibigan, kung sino ba ang tunay na kaibigan natin. Alam nyo po, hindi naman mali ang magkaroon ng maraming kaibigan, lalo na pag ikaw ay masayahin, pag ikaw ay lagi nakikipag-usap, kung ikaw ay talagang friendly, sabi nga, no, ikaw yung talagang makikita na tao na lagi kang may gustong kausap or gusto mong makilala yung tao. Hindi naman po masama na magkaroon ng maraming kaibigan, pero sino ba ang totoo? Yan, at maghahatid sa iyo sa tama at magpapaalala sa iyo na bigyang oras natin, lalo na ang Diyos. Yan, yung sila po yung mga kaibigan na talaga namang magpapaalala sa iyo, lalo na sa mga bagay na ayaw ng Diyos or mga bagay na kung saan mga mali na ipapaunawa sa iyo. Sabi nga, no, pero meron sa salita ng ating Diyos na sinasabi, tignan mo muna yung sarili mo bago mo sawayin ang isang kapatid. Tama po yun. Tama po yun. Tignan mo muna yung sarili. Pero ganun pa man, minsan ginagamit tayo ng ating Diyos sa kaibigan natin. Isa tayo sa magiging instrumento upang palakasin yung kaibigan natin or upang ipaunawa kung ano yung mga nais or ayaw ng ating Diyos. Amen? Yan. So, yan po, no? Dapat sila yung mga kaibigan natin na lagi kang hinihahatid sa mga nais at kalooban ng Diyos, yung mga bagay na ayaw ng ating Diyos, mga ka-yes Lord. Yan, so, ano pa po ba? Dapat yung pagiging kaibigan nyo, ang sentro ng pagiging magkaibigan nyo is ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Dapat siya yung magiging sentro. Kasi alam niyo po, bilang kayong magkaibigan, lalo na pag pares kayo ng gusto, or may gusto kayo lalo na sa paglilingkod sa ating Diyos, or gusto niyo yung may takot kayo sa Diyos, or may iniisip niyo yung mga mali na ayaw ng ating Diyos, alam niyo po, magiging lalo na pag laging sentro. Or we say na bilang kayo magkaibigan, or buo kayo, or marami kayong magkakaibigan, hindi nawawala yung prayer nyo. Minsan nagpre-pray kayo, set all together. Or minsan pinagpre-pray mo yung kapatid mo, yung kaibigan mo. Ikaw din naman pinagpre-pray niya. Kung baga nagpapalakasan kayo, nagpre-pray kayo. Kasi hindi natin, kahit magkakaibigan tayo, alam nyo po, hindi natin alam kung ano yung iniisip ng kaibigan natin. Mga ka-yes Lord. Kaya naman, ang tunay na kaibigan, pinagpre-pray ka niyan. Ang tunay na kaibigan, sinasabi niya yung mga bagay, lalo na sa mga kalooban at nais ng Diyos sa buhay natin. Di ba po? Kung may mga bagay na dapat ipaunawa ka sa kaibigan mo, ipaunawa mo. Or may mga dapat na dapat sabihin mo sa kanya na hindi tama yan, sabihin mo. Kasi alam mo, pag tunay mong kaibigan yan kay Yes Lord, hindi ma-open sa iya. Sabihin na natin mainis siya, grabe ko naman, ganyan ka naman, kala mo naman kung ikaw yan. Pero alam niyo po, pag ang Diyos ang kumilos, sabi nga, ang Diyos ang gumamit sa iyo para sabihin sa kaibigan mo na yun, siyang magpapaunawa, hihipuin ng ating Diyos yung puso niya upang huwag siyang mainis o magalit. Mainis man magalit, pero siguro ilang minuto lang yan, then magiging maayos at maunawaan yan, lalo na pag kumilos ang ating Diyos na buhay. Amen? Yan, so, yung po, no, mga ka-yes Lord, no? Yan, so, mas nakakagalak kung tayo ay tawagin ng Panginoon na kaibigan. Ayan ang pinakamahalaga. Kaibigan po ba tayo ng ating Diyos? Kaibigan po ba tayo ng ating Panginoong Hesus? Yan, at walang higit sa Panginoong Hesus na siyang magiging tunay na kaibigan natin. Bakit? Alam niyo po, ang isa na talagang matalik or tunay na kaibigan natin, walang iba. Sabi ko po, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bakit? Alam niyo po, kung meron kang tunay na kaibigan, pati ang buhay niya ibibigay niya sa iyo.
Wala pong makakagawa niyan, mga ka-Yes Lord. Pero alam niyo po, ginawa ng Panginoong Hesus yan. Hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat, mga ka-Yes Lord. Ibinigay niya sa lahat ang kanyang buhay upang tayo'y maligtas. Yan. Kung meron man na ibibigay niya yung buhay niya sa iyo, tunay na kaibigan mo yan. Pero gaya ng sinasabi ko, mga ka-Yes Lord, walang hihigit at papantay sa pagiging yung pag-ibig or yung na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na tayo ay kaibigan niya. Walang makakaigit sa pagiging kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Ibinigay niya yung buhay niya. Yan, binigay niya po yung buhay niya upang maligtas ka. Yan ang tunay na kaibigan. Yan po. Meron po ba tayong kaibigan na ganyan? Yan po, kayo po ang nakakaalam niyan, mga ka-Yes Lord. Pero, di ba po, sabi nga po sa John 15 verse 14 to 15, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo, sabi ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Yan, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat, sabi nga ng mga bagay na naririnig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Ibig sabihin, kinakausap ka ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, pinapaunawa niya sa iyo kung ano yung mga bagay na nais ng Diyos o mga bagay, pinapakilala ko sa inyo ang mga bagay na narinig ko sa aking Ama, sabi ng ating Panginoong Hesus. Sa paanong pararaan? Pamamaraan, di ba po, sa pakikinig natin ng salita ng ating Diyos, sa pagbabasa natin ng salita ng ating Diyos, di ba marami tayong maririnig ng mga salita ng ating Diyos. Kumbaga, hindi aksidente or hindi aksidente na narinig mo ang Word of God, or hindi aksidente na may mag-share sa iyo, or hindi aksidente na yung salita ng Diyos ay tumanim sa puso't isipan mo. Kumbaga, di ba minsan tayo sinasabi natin, ay, pinapatamaan yata ako ng pastor na to, pinapatamaan yata ako ng pari na to, pinapatamaan yata ako ng preacher na to. Hindi po. Hindi naman, alam niyo po, pag ang salita ng Diyos, pumapasok sa ating puso't isipan niya, pinapaunawa niya sa iyo, lalo na pagkalooban ng ating Diyos. Yan, di ba po, pinapaunawa, di ba po, ng Panginoong Hesus o ng kanyang banal na Espiritu upang maunawaan at maintindihan mo ang salita ng ating Diyos. Amen, mga ka-Yes Lord. Di ba po, dahil kaibigan tayo ng ating Panginoong Hesus, naiintindihan natin yung bawat salita ng Ama, yung Word of God, di ba po, naunawaan natin kung ano po ba talaga ang salita ng ating Diyos sa buhay natin. Yan po, di ba? Ang salita kasi ng ating Diyos, hindi lang nakakapagpalakas yan. Alam niyo po, yan ay nagpapalago pa yan ng pananampalataya natin, or upang tayo ay mag-level, di ba po? Mag-level pa, tumaas pa yung level ng pananampalataya natin sa ating Diyos, di ba po? We are friends of God, mga ka-Yes Lord. Amen? Kaibigan po tayo ng ating Panginoong Hesus, di ba po? So mga ka-Yes Lord, sabi nga ang Diyos ay tapat na kaibigan. Totoo po yan, tapat po siyang kaibigan. Amen? Yan mga ka-Yes Lord, bakit? Ibinigay niya ang lahat sa atin. Lahat-lahat ibinigay niya sa atin. Lahat-lahat ibinigay niya sa atin. Yan po kung meron man tayo kaibigan dito sa mundo, hindi natin alam kung maibibigay niya ba lahat o ng mga kaibigan natin. Pero ang Panginoong Hesus, mga ka-Yes Lord, ibinigay niya lahat sa atin. Ang lahat-lahat binigay niya sa atin. Di ba po? Walang may lalo, sabi nga dakilang pag-ibig kaysa rito. Meron po ba kayong kaibigan na umiibig sa inyo? Praise God. Pero walang lalong dakilang pag-ibig na ibinigay ng Panginoong Hesus. Bakit? Kaya nang sinasabi ko po, mga ka-Yes Lord, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yan. Dahil wala sino mang tao, kung meron man, kung ibibigay niya yung buhay niya, sa kaibigan niya, praise God. Tapat nga na kaibigan niyo, pero walang iba na makakapantay at dakila sa pagiging ng ating Panginoong Hesus ay siyang kaibigan natin na ibinigay niya ang kanyang buhay, ang lahat-lahat sa kanya para tayo ay maligtas. Amen, mga ka-Yes Lord. Sabi sa John 15 verse 15, ulitin ko lang po, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat
ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinapakilala ko sa inyo. Yan. Magandang relationship natin sa ating Panginoong Yesus. Kung may malalim tayong ugnayan sa ating Panginoong Yesus, sa ating Panginoon, alam niyo po ipapaunawa niya ang lahat ng bagay. May mga hindi ka maintindihan, may mga hindi ka maunawaan, pinapangako niya yan. Ipapaunawa niya ang lahat ng bagay na ito sa iyo. Amen? So, kung ikaw ay may kaibigan, ikaw ang nakakaalam kung sino ang tunay na kaibigan. Sabi nga may kapatid na may kaibigan na mas higit pa sa kapatid, mga kayas Lord. Or may mga kaibigan tayo na talaga namang dadalhin ka patungo, no, sa bagay na magusto ng ating Diyos. Kayo po ang nakakaalam kung sino po ang tunay na kaibigan nyo. Pero lagi nyo pong tatandaan, lagi po nating tatandaan mga kayas Lord, isa lang po at wala nang hihigit pa sa isang tunay na kaibigan kundi na sa ating Panginoong Yesus. Yan mga kayas Lord, at napag-usapan natin ang patungkol sa kaibigan. Kung meron po kayong idadagdag, kung meron po kayong i-share, yan i-message nyo lang po ako or sa comment po, sabihin nyo lang po kung may kulang pa man. Para hindi lang yung kukulang man yung nasabi natin ngayon or may mga dapat na ayusin or may mga dapat na na pag-usapan or may dadagdag, i-comment nyo lang po. Or pwede din naman, sabi ko nga, no, ang vlog po na ito is vlog ng Panginoon. Maaari po kayong mag-send ng video or pwede po nating ilagay din dito, i-share natin para mapakinggan ng bawat tao. Amen mga kayas Lord. Sa mga kayas Lord, piliin natin ang ating kaibigan at sino ba ang tunay na kaibigan natin. Pero lagi nating tatandaan, isa lang at wala nang hihigit pa sa kaibigan natin na ang ating Panginoong Yesus dahil tinatawag niya rin tayong kaibigan. Yan mga kayas Lord. Salamat sa lahat. So, bago po tayo magtapos, let's pray mga kayas Lord. Sige po, ipikit natin ang ating mga mata mga kayas Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kadakilan at sa iyong pag-ibig at sa iyong pagmamahal, O Diyos. Ama na sa langit, salamat at pinaunawan niyo po muli sa amin kung sino ang tunay na kaibigan namin na walang ibang na matatagpuan lamang ito na nasa aming Panginoong Yesus dahil binigay niyang kanyang buhay upang maligtas ang bawat isa sa aming Panginoon. Salamat o aming Diyos dahil tunay na nakapangyari ang nais at kalooban niyo po sa aming pananalangin, Ama, sa aming pag-aaral ng iyong salita sa bawat napakinggan namin. Muli, O Diyos, siya na nakikinig nito, siya na nakakapanood nito, O Diyos, pagpalain niyo po ang kanyang kaibigan at patuloy, Lord, na ipaunawan niyo po sa kanya kung anong nais at kalooban niyo po bilang isang kaibigan, Lord, sa kanyang buhay, O God. Ama na sa langit, ipaunawan niyo rin sa amin kung sino yung mga dapat naming samahan, sino yung magiging mga tunay namin kaibigan, at tunay, Lord God, na dadalhin kami sa inyo, O Diyos. Salamat, Ama na sa langit. Tunay na walang ibang maitaas at madakila, kundi ang ngalan ng aming Panginoong Yesus at sa iyong banal na Espiritu. Sa iyong papuri, sa iyong pagsambat, pagtakila. Amen. Yan mga kayas, Lord. Yan po. So, napakaganda, no, ang ating pag-aaral, ng ating napag-usapan. Yan. So, lagi po nating tatandaan, let's share this video. Yan po, no. Kahit hindi na po kayo mag-subscribe, may share lang po natin to ay isang napakahalaga na po at tunay naman na nagagalak ang ating Diyos. Yan mga kayas Lord, salamat po muli. Lagi po natin yan. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Umawit na naman ako. Pasensyahan nyo na po ang boses natin, pero kahit po ano pa man ang boses natin, basta ang awit nito ay para sa Panginoon, galing sa puso natin. Napakaganda po yan. Nakakapagpuri po tayo sa ating Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. In 3, 2, 1. God bless you all.